Ano ang magiging kalagayan ng tao pagkatapos mamatay? Pagkamatay. Tinalakay lang natin yung mga ano eh. Although naiisip nyo na, alam nyo na kasi kung mananampalataya, alam nyo na malinaw na sa inyo anong mangyayari sa inyo. Hanggang sa mga susunod na panahon. Yan po. Situation 1. Old Testament period. Meron po tayong pasensya na po sa drawing ko. Ito lang na kaya na. Meron tayong wait lang. Pag sinabing be-believer, mananampalataya, ito yung mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay. Namuhay para sa Kanya, nagsuko ng buong buhay, namuhay para kay Kristo habang nandito. Ayan nagkaroon ng pananampalataya. Sa panahon ng Old Testament, yan, mananampalataya. Namatay siya. Inilibing ang katawang lupa. Dito, sa lupa. Lupa yan. Ngayon, ang kanyang kaluluwa, saan pupunta? Sa bosom of Abraham. Dito, sa temporary place ng pagkaaliwan. No? Dito, yan. Yan. Pagkasay na lang natin. Kunwari nakatayo siya. Yan. Basta yan, bosom of Abraham. Yan yung paradise na sinasabi. Okay. Ito, mundo. Nandyan yung bosom of Abraham, which is paradise. Ang lugar ng kaaliwan at comfort. Bakit bosom of Abraham ang tawag? Kasi si Abraham is the father of the Jews. At siya ang pinangakuan ng Panginoon na maging ama ng maraming bansa. Sa panahon natin ngayon, Hudyo at Gentile, pareho lang. Pagdating sa katayuan, sa kaligtasan. Di ba? Iisa lang. Kaya, kaya sa bosom of Abraham. Kasi pagdating dyan, si Abraham, yan siya yung tiga-salubong, tiga-hug sa mga mananampalataya sa Old Testament. Yan siya. Tiga-greet yan. Diyan. Siya ang ama ng mga Hudyo at ama ng maraming bansa. Yan ang pangako ng Diyos. Ano ba ito? Nalalaglag. Makulit yung sketch tape. Okay, sa kabila merong Sheol, Hades o temporary place of torment. Pag sinabing torment, pagdurusa. Nakita nyo kanina doon sa may iba-ibang level ng pagdurusa. At ang nahati sa kanila ay bangin. Malalim na bangin. Na dyan, nakita nyo, dyan ikukulong si Satan. Yan siya ikukulong. Pagdating sa final rebellion niya, pagtatapos ng millennial kingdom, dyan. Ay, di pala, sa Battle of Armageddon. Yan. Yung tinatawag ding castle or abis yan na naghahati. Okay, basahin natin sa Lucas 16:22 to 26. Sino na pong sunod na magbabasa? Sige. Lucas 16:22 to 26. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ng aking dila, dahil ako'y naghihirap na sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. 26. Tapos na? Ano dyan? Ayun na yata. Ayun pala na doon. Okay. Andito yung believer nasa bosom of Abraham. Ang isang unbeliever, ito yung mayaman na nandyan sa ang isang unbeliever o hindi mananampalataya kay Kristo, nung panahon na yan, wala pa si Kristo, hindi pa dumarating. Kaya ang pinanampalataya nila, ang Diyos, umaasa sila kasi may ipinangakong Mesyas, tagapagligtas.
So, nananampalataya sila na darating ang isang tagapagligtas. Nananampalataya sila sa Diyos. Pero wala pa silang alam kung sino yun. Wala pa, kasi hindi pa dumarating. Ang isang unbeliever na hindi nanampalataya, hindi naniwala sa mga prophecy na yon, hindi naniwala sa lahat ng sinabi, siya ay namatay, inilibing ang kanyang katawan, at ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa Sheol. Sheol sa Hebrew, Hades sa Greek. Kasi ang lumang tipan ay, ang iba ay binubuo ng Hebrew word. Ang New Testament naman ay Greek word yan. So pupunta ang unbeliever dito. Diyan siya maghihirap. Okay. Ngayon, namatay si Kristo. Dumating ang kamatayan ni Kristo. Old Testament to, di ba? Namatay ang kamatayan ni Kristo. Ngayon, nung umakyat siya sa langit, dala niya na to, yung mga tao. Bakit? Nabuksan ang langit dahil sa kamatayan ni Kristo. Meron ng tumubos ng kasalanan. So yung mga nasa bosom of Abraham, ando na ngayon. Okay, pupunta tayo dyan. Ayan. Punta tayo sa church period, sa panahon natin ngayon. Ang isang mananampalataya, namatay sa panahon natin ngayon. Ito yung panahon na yun, mula nang matapos yung pag-akyat ni Jesus hanggang sa bago mag-rapture. Yan. Ang isang believer na nandito sa lupa, namatay. Inilibing ang katawan niya. Siyempre, nabubulok yan eh. Yan. Ang kanyang kaluluwa, dediretso na sa langit. Bakit? Kasi meron nang namatay. Meron nang nagbukas ng langit para sa sino man sasampalataya kay Kristo, bukas na ang langit, diretso na. Wala nang laman to ngayon. Empty na to, yung bosom of Abraham. So, nagkaroon na ng, kaya sabi niya, John 14:6, I am the way. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa akin, yun. Okay? Ay, hindi, hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Laging sa pamamagitan ni Jesus, nandito na tayo. Dahil sa Kanya, nagkaroon ng daan, ng buhay, ng katotohanan. Yan. Okay? So, nandito na, wala na naman to. Ngayon, punta tayo sa unbeliever. Naubos na yung tauhan natin na ginawa. Ito, unbeliever. Andito siya, nabuhay siya sa mundo, wala siyang ginawa, mag-TikTok, hindi niya nakilala si Lord, o kung ano man, uminom, kung ano mga, basta yung puro makamundo, walang Diyos, si Jesus, maaaring narinig niya yung gospel, pero, hindi pa yung darating si Lord, di mo na ako maglingkod kay Lord, di ba? Ngayon, pag siya namatay, ililibing din ang kanyang katawan sa lupa. At ang kanyang kaluluwa ay pupunta saan? Sa Hades pa din. Bakit? Kasi wala pa ang Great White Throne Judgment. Final Judgment. Ito ang inaantay para sila ay hatulan. Okay? Ano ang mangyayari? Para mas malinaw lang, nadaanan na natin yung kanina. Nadaanan natin. Ito, pumasok yung pagdating ng rapture. Kunwari, iramin muna natin to tao tayo. Tao to ulit. Iramin muna natin. Kunwari ito yung ayan. Kunwari ito buhay sa pisikal dito. Iramin muna natin siya. Yan. Okay. Pagdating ng rapture, yung patay, yung mananampalataya, kinilala si Kristo,
Di patay na siya sa physical at ang kaluluwa niya nandun na sa heaven, di ba? Sa panahon natin ngayon. Darating ang rapture, yung mga patay na yan, una muna silang bubuhayin. Yung physical, itong physical, alam niyo ang mangyayari? Magiging glorified body yan. The kaluluwa and the physical, pagsasamahan yan into a glorified body that is fit for eternity. Yan sa langit. Sabihin na natin, nandiyan na yung physical na katawan. Yan. Yung sinalubong sa alapaap, nandiyan na yan. Kasama na yung physical na katawan. Glorified body. Naintindihan po natin? Ito, si believer, na buhay pa, inabutan ng rapture, inabutan siya ng rapture, ito, bubuhayin. Yung di na siya namatay, tanggalin na natin ito. Kasi ito kanina. Buhay siya sa physical. Buhay din siya sa spiritual. Kasi may believer siya. Ang mangyayari, pag inabutan siya ng rapture, aakyat siya sa kalapa. Bigla. Kasi sudden snatching. Ito siya, sasalubungin din ni Lord. Doon din. Hindi na siya nakaranas ng kamatayan. Naabutan siya ng rapture. Malinaw po? Parang may mga nalampasan tayo na na verses. Okay, basahin natin. 2 Corinthians 5:8. Sa mga believer. 2 Corinthians 5:8. Malakas ang aming loob at mas gusto ng sasupan ng mga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan nasa piling ng Panginoon. Filipos 1:23. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling si Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti. Nakita niyo po dyan yung mga lagot. Si Apostle Paul, sabi niya, mas gusto niya nang pumanaw. Kasi bakit? Makakasama niya ng kasi bukas na nga yung langit eh. Yan. Meron tayong nalampasin kasi ni verse yan, yung verse kanina eh. Para yan sa mananampalataya. Yung kanina yan. Okay, meron pa eh. Balikan natin yung unang Thessalonica ting meron dyan. 4:16 to 17. Yan, dyan na tayo dapat eh. May nalampasan tayo. Ayan. Sino pong sunod? Ate Rog. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muli. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa ipapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ayun na, ito na yung inano natin kanina. Ito yun, ngayon. Na nandyan na. Yung patay, buhayin mo na physically, magiging glorified body. Magsasama sa kanyang kaluluwa na nasa langit. Ganon din yung Okay? Kaya magiging eternal being yan na fit for eternity. Hindi natin kayang imagine yan kung yan na yung mga katawang tumatagos. Yan na. Hindi yan ghost yung mga napapanood natin sa TV. Hindi yun. Mga yun, evil spirit yun. Ito hindi natin kayang imaginein. Panampalatayanan mo na ikaw, kasama ka dyan sa kalwalatian ng Panginoong Yesus. Yan ang nangyari sa kanya nung muling pagkabuhay niya. Tumagos siya bigla, di ba? Yun. Okay. 1 Corinthians 15:52 to 53. 1 Corinthians 15:52-53. Rapture yan. Sa isang sandali, sa isang islap mata, kasabayang ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. 53. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. See? Sa rapture yan. Ito na yun. Ngayon, ano ang mangyayari
Naunawaan po natin, no? Yan na yan. Pinakita ko lang yung mga verses nung inisa-isa natin dito. Namatay, tapos di ba? Ganon. Yan. Ngayon, yung itong mga to, magbebe-masit yan sa langit. Kasi yan sa langit na. Magbebe-masit na yan. Okay? So, ngayon. Parang nabasa na rin natin ito kanina. Sa 2 Corinthians 5:10, ayan, ulitin lang natin para makita nyo na yan. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o magsama. Nang tayo'y nabubuhay pa sa katawan ko. Next po, Roma 14:10-12. Ayusin mo yun na ako. Ako na pala. Roma 14:10-12. Sa 10, ngunit ikaw, bakit mo hinatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. Sa 11, sapagkat susulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko at ang bawat isa ay magpupuri sa Diyos. Okay. Yan. May masit. Yan. Nandito na sila. Si believer. Nasaan si unbeliever? Sa panahon ng Old tsaka New Testament. Panahon natin. Nandito pa rin. Sa Hades. Naghihirap pa rin sila. Gantay sila ng ako. Ngayon, papasok si Millennial Kingdom. Ngayon, natapos yung tribulation. Okay. Halimbawa, natapos na si tribulation period. Na nagbe-masit ang mga believers, pagdating sa second coming, bababa kasi papasok ang Millennial Kingdom. Yan, kasama. Nandito na tayo. Yan, natalo na yan. Si Antichrist ka kasi Nandito tayo sa Millennial. Grabe yan, palipat-lipat yan. Kawawa naman itong drawing. Ayan. Yan, nandito siya sa Millennial Kingdom. Okay, pahayag 20:4-6. Pakibasa ko. Para makita nyo, nasa Bible po talaga yan. Pahayag 20 verse 4. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang umatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa na mga tao pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa Sige po, bigay natin yung mic na lang. Sorry makakatulog kami. Okay. Ibigay mo yung mic sa mabilis magbasa. Yan. Kasi mas maiintindihan. At nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang umatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinukutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito. Ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at naghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanilang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo. At maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Grabe. Amen. Malinaw. Maghahari kasama ni Kristo. Kunwari ito naligtas dito sa palipat-lipat talaga siya, hindi mo malaman. Kanina nasa Old Testament siya na punta na siya dito. Sa tribulation, meron kasi diba may mga naligtas pa dito. Magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. So yan, kunwari nandyan na from Old Testament to Church Age, sa panahon natin ngayon, at yung panahon ng naligtas sa tribulation period. Nandyan yan. Okay, ayaw mo tumikit. Sige, sana tayo. 2 Timothy, ikalawang Timoteo 2:12.
kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, mag-aari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Grabe, di ba? Napaka-powerful ng verse na yan. Nakakatakot. Pagtitiis ng hirap kasama ni Kristo. Sufferings with Christ. Kasama yan sa identity natin, di ba? Bilang mga Kristiyano. Pagkatapos ng 1,000 na taon, sila ay mananahan sa new heaven and new earth. Okay, yan na. Yung kaninang tinalakay natin. Pahayag 21, 1-4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Naninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtamis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Grabe. Yung nakikita natin ngayong mundo, hindi na yan. Makasalanan tong mundo natin eh. Puno to ng mga evil Sa panahon na yan, walang So ito, balik natin siya dyan. Dito na no? New heaven. New earth. Ngayon, andyan na yung mananampalataya. Ano ang mangyayari dito sa mga kaluluwang hindi nananampalataya? Yan. Natin. Mga believer. Sila ay mananatili sa Hades, ang kanilang kaluluwa, hanggang matapos ang Millennial Kingdom. Pagdating ng Great White Throne Judgment, lahat ng unbelievers mula pa sa Old Testament hanggang sa dulo ng Millennial Kingdom, hanggang sa dulo nito. Ibig sabihin yung mga naloko pa ni Satan nung huling release sa kanya, nung bakawalan siya sa mount of the Spirit. Lahat yan, bubuhayin yung mga yung iba, di ba, nabuhay na yung nila. Di ba, wala pa pala. Yung believer pala yun. Yung kanilang mga katawan, bubuhayin. Pero hindi siya fit for eternity. Fit for torment sa pagdurusa. Hindi sila glorified body. Hindi rin natin masabi kung anong klaseng katawan yan kasi hindi naman abot nga ng isip natin. Basta itong katawan nila at yung kanilang kaluluwa sa Hades, pagsasamahin yan. At yan ay itatapon dito. Ang kaluluwa at ang katawan. Kaya magsasabi nyo, di ba, sa Bible, sumusuot ang mga worm, ang mga, mga uod na hindi namamatay sa lahat ng butas ng katawan. Bakit? Kasi yung katawan ng kaluluwa pinagsama dito. Pinaparusahan sa hindi namamatay na apoy, magpakailanman. Ganyan. Yan na rin, yan na, yung aklat ng buhay at saka aklat ng Pahayag 2013. Pahayag 2013. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Natulan na ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Okay, yan na yun. Hinatulan sila. Yung mga patay na nandoon na hindi na makita sa basta walang relasyon sa Panginoon, simula dito hanggang dito. Lahat yan ang harap niyan sa Panginoon. Katawan at kaluluwa, pinagsanib at kahatulan, itatapon sa impyerno, naglalagablab na apoy na hindi namamatay. Matthew 10:28. Sinama ko yan dyan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksan ang katawan at kaluluwa sa impyerno. Grabe, ano?
Huwag daw nating katakutan yung pumapatay ng katawan. Kasi yung katawan natin talagang mamamatayan dahil sa kasalanan. Pero yung kaluluwa natin, may pupuntahan siya forever. Ang buhay natin hindi natatapos dito. Maikli lang yung nandito. Nakita niyo po yung panahon? Ilang taon na po kayo ngayon? May iba sa atin nasa mag-80 na. Mahaba na yun. Karamihan ngayon, namamatay wala pang 40, 30. May inaatake ng 20 plus. Yung mga sakit ng matatanda noon nangyayari na sa mga teenagers. Umiikli na ng umiikli ang buhay ng tao. Ganun na. Pasalamat ka sa Panginoon kung umabot ka ng 80. Grabe ka, bonus na yan. Kahit nga 60, bonus na sa panahon natin ngayon. Isipin niyo po yung 60 years. O sabihin natin 80 years. Nakita niyo po yung sa movie kanina? Nakalagay 50,000 years later. Wala pong katapusan sa kabilang buhay. Dito, mahaba na sa atin ang hirap na hirap ka na, may rayuma ka na, may arthritis ka na. 70 years pa lang yan, imagine that. Dito, trillion, kahit bumilang ka ng ilang pang zero, ubusin mo yung zero sa buong mundo, hindi mo matatapos to. Ganon din dito. Forever and ever, walang katapusan. Walang katapusan. Imagine that. Gaano kahirap. Una-una, dalawa ang magiging impact sa atin. Una-una sa movie na pinanood natin. Pangalawa, mas naintindihan natin dito. Naintindihan po ba natin? Marami tayong natutunan. Naririnig niyo po ba ito isa iba? Hindi pa ito natatalakay. Kasi ito, ginagawa ko sa Bible School, pero hinihimay ito. Overview lang ito. Ito na po yung laman ng buong Biblia. Ito yung buong plano ng Panginoon. Yung kaligtasan, yung plan of salvation, ito yung sinasabi ko. Na simula nung create ang tao, may plano ang Diyos pero nasira ng kasalanan. Kung paano niya nilikha si Adan at si Eva, babalik sa dati. Sa unang plano niya, walang kamatayan, walang sakit, lahat puro kapayapaan, puro kasaganaan. Nakikita po niyo? Yan po yung plano ng Panginoon. Lahat po yan nakalagay na po yan sa Bible. Plano na po yan. At yan po, ito nangyari na to, tapos na to. Tapos na to. Andito na. Papunta na tayo, kalahatian na oh. Diba? Napapansin niyo po? Ang sabi ng iba, ang tagal naman dumating ni Jesus. Ang tagal na nagsasabi, maliit pa ako, sinasabi na darating na si Jesus. Ngayon, matanda na ako, hindi pa siya dumarating. Antay ka po, baka mamaya ang buhay mong mauna. Kunin ng Panginoon. Kailan dapat laging handa. Binibigyan tayo ng panahon ng Panginoon na magkalat. Ikalat mo yung kaligtasang tinanggap mo, wag mong sarilinin. Kasi bakit? Para pagdating ng panahon, hindi niya sasabihin, Grace, alam mo pala eh. Alam mo pala papunta sa langit. Hindi mo man lang nabanggit sa akin si Jesus, yung ginawa niya. At habang buhay, for eternity nila yung sasabihin. Kahit hindi mo na yun marinig, for sure, sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, pamilya natin, na walang relasyon sa Panginoon, hindi natin na-win sa panahon na to. Tiyak sasabihin nila yun sa'yo, sa atin. Ang tanong, kung ikaw ligtas, ano ang ginagawa mo ngayon? Saan ka naglilibang? This is the time. Nakita natin ang katotohanan? Ayan yan, ang buong laman ng Biblia. Meron tayong purpose. Meron tayong purpose. Kaya tayo, kaya buhay ka pa, hindi natin alam, baka mamaya kunin na tayo ng Panginoon. Unang-una, anong dapat mong siguraduhin? Ang sarili mo. Baka mamaya nag-i-spread ka nga ng gospel, pero ikaw pala, hindi pala ligtas. Maraming ganyan. Humahayo na kung saan nagpupunta. Pero pag tinanong mo, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Unang-una ang sarili mong kaligtasan.
Pangalawa, ang kaligtasan ng taong sa paligid mo. Yan. Kaya we have to love them. Bakit love them? Hindi lang sa mabuting gawa. Kasi walang nakasulat sa langit. Hindi ka maliligtas sa mabuting gawa. Tanging pananampalataya lang sa Panginoong Hesukristo, sa Kanyang ginawa. Panampalatayanan mo yung katubusan na ginawa niya para sa'yo. Magkaroon ka ng pagsisisi, repentance, true repentance. Ang tunay na pananampalataya, merong pagsisisi na nagmumula sa Panginoon, hindi sa sarili mo. Yung parang natalo ka lang sa kuto, yung gano'n yung dating. Hindi yun. Nagsisisi ka kasi kinamumuhian mo yung dating ikaw, yung makasalanan mong buhay. Gusto mong magbago. Ayaw mong saktan ng Panginoon kasi mahal mo siya. Yun. Yun yung mga kasama sa rapture. Ang hirap po maging Kristiyano sa panahon natin ngayon. Sa totoo lang, di ba? True. Kasi kahit mga Kristiyano, parang ang daling malin lang eh. Konting ano lang, no? Emotions lang na binibigay ng ano. Yung ano kanina, yung message kanina. Yun po. So nakita natin to. Kailangan natin kumilos. Huwag na tayong magpahiya-hiya. May kaibigan ako na dati kong barkada, kasama ko sa kalokohan. Magkakasama kami, simula nag-aaral, magkakasama kami sa kalokohan. Kilala nila ako kung gaano ako kasama, Hindi po lisensya na anak ka ng pastor, hindi ka masama. Wala pong napupunta sa langit dahil na anak ka ng pastor. Wala pong ganon. Personal ang kaligtasan. Hindi porket ang magulang mo, Christian ka na rin. Hindi porket may although totoo yung verse na manampalataya ka ng sambahayan mo, siya maliligtas. Pero dapat may totoong pagsuko. Yan. Yung kaibigan ko na to, kasama ko to sa kalokohan. Magkakilala kami, amoy namin yung isa't isa, yung baho ng isa't isa. Pero alam nyo, dumating ang time, darating ka rin sa time. Sana hindi lang mahuli ang lahat na hindi pa dumating ang Panginoong Hesukristo o hindi pa niya kunin ang buhay. Kasi ako mapalad na hindi pa ako kinukuha ng Panginoon. Although marami ng pagkakataon na ako'y naligtas na rin sa kamatayan. Siguro dahil may purpose pa nga ang Panginoon sa buhay ko. Dumating ang time na sineran ko siya. Nag-a-abroad siya sa Hong Kong. Grabe ang hirap ng paghihirap na dinaanan niya kasi kahit umupo sa trabaho, malupit yung naging amo niya. Nag-DH siya doon. Naging OFW siya. Tapos, friend, ganito, ganyan, kukwento siya pag may time. Talagang nag-chat siya. Sabi ko, dumating yung COVID-19, di ba? Lahat siya nandoon siya. Tapos hindi sila makalabas. Grabe yung sabi ko, kung hindi ko to si-sharean, sabi ko, baka magpakamatay na ito. Kaya ako, nung time na yun, hindi pa ako marunong mag-share. Hindi ko alam paano mag-share. Kasi yung pag-share pala, kailangan tapat ka lang. Totoo ka. Yung kaligtasan tinanggap mo, i-share mo sa iba. No matter kahit anong pattern yan, ano pang verse, John 3:16, Romans 6:23. Yung buhay mo, yan, i-share mo sa iba kung paano ka binago ng Panginoon. Anong ginawa sa'yo ng Panginoon. Ngayon, sineran ko siya. Lahat ng resources na alam ko na makakapagturo sa kanya ng gospel, ginamit ko. And then noong time na yun, parang sabi ko, parang hindi naman effective. Yung gano'n, parang minsan nagdadaw tayo, pero huwag natin pagtudahan, Pag kung ginawa mo ng buong puso para sa Panginoon. Nag-work ang Holy Spirit sa buhay niya. Alam niyo po, mas madalas pa siya sa church kaysa sa akin. Parang doon na siya na tumitira. Tapos lahat, mga post niya, dala niya na yung asawa niya, mga anak niya, dala niya na, grabe. Kasi maaga siya nagkaanak, iba rin yung tatay, gano'n. Magulo yung buhay niya, maraming naging tatay, iba-iba yung tatay ng anak niya. Kaya bata pa kami, may anak na siya. Gano'n. Pero binago siya ng Panginoon. Noong nagdududa ako,
ako. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Itanim mo lang sa tao yung salita ng Panginoon. Siya ang magpapatubo. Amen? Ang gawa ng Holy Spirit, hindi natin pwedeng tawaran sa isang tao. Baka akala natin hindi umepekto. Kasi hindi pa siya handa. Pero may time, once in her life, na siya, nandun siya sa darkest times of her life, at naalala niya ako, na siyang laging nagko-comfort, nagpapaalala sa kanya, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Naalala niya. And then, tumanggap siya. Tumanggap siya ng totoo sa Panginoon. Ngayon, faithful na siya sa simbahan. Nasa Valenzuela siya ngayon. Kasi dati sa Lucena sila. Ngayon nasa Valenzuela. Buong pamilya niya na nasa simbahan sila. At faithful na siya. Grabe. Grabe ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Minsan tumitingin tayo sa effort natin eh. Yung kakayanan natin bilang tao. Paano ka mag-share? Lalo na pag sa loob ng bahay. Di ba? Paano ka mag-share? Halimbawa, Kristiyano ka tapos sa mga kasama mo sa bahay, hindi pa Kristiyano. Paano mo sila sisharean? Eh kasi kilala ka nila. Di ba? Kilala ka nila. Hindi tayo perfecto kahit Kristiyano na tayo. Ipinaproseso tayo ng Panginoon araw-araw ng buhay natin. Kaya nga may sanctification. Unti-unti, kailangan mong lumago sa Panginoon. Para unti-unti, makikita nila sa'yo na ikaw, binabago ka ng Panginoon. Amen? Itanim mo lang ang salita. Bahala ang banal na espiritu sa tao. Yun ang trabaho niya. Yan ang mali ng ibang churches. Kaya sila bumibitaw, kaya sila nahihirapan kasi ang trabaho ng Holy Spirit, tinatrabaho nila. The discipleship nagiging controlling. Nagiging manipulation. Because the work of the Holy Spirit, tinatrabaho ng tao. Okay? Tama? Ang Diyos ang bahala. Magtanim ka. Kung hindi niya tatanggapin sa oras na ito, pag-pray mo siya. Pag-pray mo lang siya ng pag-pray. Okay lang yan. Hindi ikaw ang nire-reject nila ang Panginoong Jesucristo. Kung di talaga tanggapin, at least ikaw, ginawa mo. Release the burden. Ginawa mo ang lahat. Ngayon, kung nakikita mo na, alam mo yun, meron kasing matatansya natin. May discernment. May discernment ang mga anak ng Diyos. Makikita mo kung pwede mo ulitin yon. Hanggat buhay siya, huwag mong sukuan, ipanalangin mo. Kasi baka yung time na yon, hindi pa siya handa. Pero darating ang time na yung tinanim mo pala, na salita sa Kanya, salita ng Diyos, ay tutubo sa tamang panahon. Ang Diyos laging may sariling timetable. Hindi natin hawak. Amen? Yun yun. Kaya wag natin, alam niyo yun, basta gawin niyo by heart. Ngayon pa lang, yung mga ikinukultivate niyo yung relasyon. Yung relasyon. Hindi nyo kailangan i-disciple sila na nakakontrol niyo yung buhay. Hindi. You share the gospel and then leave it to the Lord. Basta nandyan kayo sa panahon na kailangan kayo, i-comfort, bigyan nyo sila ng encouragement, nandyan kayo. Nandyan. Mahirap mag-share. Mahirap mag-share kung ikaw ginagawa mo sa sarili mo. Pero pag kasama mo ang Panginoon, walang imposible. There's nothing is impossible with God. Amen? Amen? Naintindihan po natin? Okay. Tawagin po natin yung ating pastor. Si Lolo Pastor. Baka may pahabol pa siya, may gusto siyang sabihin. O ano. Yung gusto po pala ng kopya nito, nasa papel, lahat po ng paliwanag. Kung gusto niyo pong humingi ng kopya, magsabi lang po kayo sa akin, bibigyan ko po kayo ng soft copy. Ilalagay ko sa Google Drive, then ipopost ko sa GC para download nyo na lang at ipapaprint. Okay? Sige po. Salamat po sa oras ninyo. Salamat po ang lahat po ng kapurihan at kadakilaan ay binabalik ko sa Panginoon sa kanyang pag-guide sa atin sa pag-aaral na ito. Baka may gusto kayong sabihin pa. Okay, baka mayroon po kayong tanong para maabot ko yung ano ninyo. Yung, kung naintindihan nyo. Ha? Mapalad po tayo. Alam nyo bakit?
Ito yung laman ng buong Biblia. Hindi ko alam na yung preparasyon niya. Laman niya ng buong Biblia. Simula sa creation hanggang sa New Earth. Sa baba. No? Yan po yung kalagayan natin. Yung plano ng Diyos. From creation, ano po? Old Testament, by law, sikapin mong sundin ang kautusan para ka maligtas. Pero wala makatupad, kaya bumaba si Kristo para tuparin ang kautusan. Ha? At namatay siya sa hindi makatupad, namatay siya para sa mga makasalanan lahat. Now, dito sa church age, nandiyan na po yan. I-review na lang natin. Hindi na ako mag-ano. Okay? Dito, pagdating po natin dito, ang condition yan, by faith. Lumalakad tayo diyan sa pananampalataya. Yan. Ano po? Not by works. Mayroon mga naniniwala na faith plus work equals salvation. Hindi po yun. Yung work, bumalang ang iyong kaligtasan. Follow up ng iyong kaligtasan. Kaya kung gumagawa ng mabuti dahil sa iyong kaligtasan na tinanggap. Yan po. Okay. So, lumalakad po tayo diyan. Alam mo? Ang susunod po niyan, yung ating pinakaantay. Hindi tayo pinaantay dito sa tribulation period. Hindi, kahirapan yan eh. Dito tayo pinaantay sa rapture. Yung bahagi ng pagbabalik ng Panginoon. Dito, nung dumating siya rito, ang dala niya pag-ibig. Yan. John 3:16. Dala niya pag-ibig. Now, ang sino sa kanya sumampalataya, maliligtas, pangako niya, babalik siya, no? Promise yan, ang kanyang pangako. Kung saan ako naroon, kayo naman ay, John 14, verse 1 to 3. Kayo naman ay dumuon, ako'y babalik. Ang sabi niya ganyan, babalikan tayo, buhay man o patay. Okay? Walang walang pagkatalo. Kahit patay ka na, ay sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, kahit na siya'y patay na, siya'y muling mabubuhay. Okay? At yung mga nabubuhay, na nananampalataya sa akin, sa pagbabalik ko, hindi na makakaranas ng kamatayan. Ang sabi niya, ang mga nabubuhay, sabi niya, pagbabalik ko, nananampalataya sa akin, hindi na mamamatay. So, dalawang klase, babalikan buhay at patay. Okay? Now, pangako yun. Pagdating dito, tribulation period. Habang nagkakaroon ng tribulation period, ito naman po yung panahon ng mga binata dito sa Bema. Ibig sabihin, yung Bema, pagsasaysay natin ng lahat ng ating ginawang mabuti at masama sa panahon na kay anak ng Diyos. Hindi mo na isasaysay yung panahon dito kasi pinatawad ka na rito. Nakukuha natin? Pinatawad ka na. Ang sabi ng John chapter 5 verse 24, lumipat ka na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Nandito ka na, buhay ka na, anak ka na ng Diyos. Wala nang anumang hatol sa isang naging anak ng Diyos. So, pinatawad na tayo. Pagdating dito, isusulit mo. 1 Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 6, yan ang sinasabi ng Apostol Pablo, ako'y iaalay na. Pagkatapos, lumaban ako ng puspusan sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay at ang ating Panginoon Kristo mismo ang siyang magpuputong sa akin. Dito yan. Mga gawa natin mabuti. Ngayon, bilang anak ng Diyos, nakakagawa ka pa ng masama. No? Isusulit ko yan dito. Lahat yan lalabas. Pero lahat ng ginawa mong masama dito, hindi ka na ilalagay dito. Ganitong kalagayan. Anak ka na ng Diyos. No? So, susulit natin. Habang sinusulit natin dyan, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 3, no? Chapter 3, verse 15 to 17, hindi nadaan sa apoy. Yung lahat ng ginagawa mo, hindi nadaan sa apoy. Kung tama ba o ano, pag napugnaw, wala. Ibig sabihin, ginagawa mo lang, tumutupad ka lang na wala. No? Now, pagdating ito, tribulation, 7 years na kapigatian na walang katulad. Ang sabi ng Biblia. No? Walang katulad.
Nanaisin ng tao, may panahon niya naisin ng tao, 5 buwan, na gusto niyang mamatay, pero hindi siya mamamatay. Tatakasan siya ng kamatayan. Kahirapan, nandiyan ang pag-uusig lahat. Kung meron tayong 3 Holy Spirit, dito sa panahon na ito, may 3 unholy spirit there na manangasiwa dyan. Now, ano ang pagkakaiba ng second coming sa rapture? Yung rapture, second coming. Ang second coming, ang dala ng ating Panginoon Kristo ulit, puot na ng Diyos. Dito pag-ibig, dito kanyang pangako, dito puot ng Diyos. Doon sa mga nandito na kailanman hindi pa rin binigyan ng pagkakataon na magtumanggap sa Panginoon, kumilala sa Panginoon, huwag tumanggap ng tatak, no? Pero babalik siya muli pagkatapos wawakasan ang kasamaan. Diba? Sabi ko nga, sabi ni Duterte, sabi niya kanya, lilinisin niya ang lahat. Hindi niya malilinis kasi babalik ang Panginoon. Kung malilinis niya, hindi na babalik ang Panginoon sa second coming. Okay? Pagkatapos bilhin niya kingdom, yung pagtatatag niya. Kasi dito marami pang mga hindi sasampalataya. No? Kay Antikristo, mas gusto nilang mamatay, mas gusto nilang pugutan ng ulo. Kaya sa chapter 20 ng Revelation, verse 4, sabi diyan, bubuhay ng Panginoon yung mga martir sa panahon ng 7 years, pagkatapos isasama niya dito sa Millennial Kingdom, 1,000 years. Gaano katagal? 1,000 years. Napag-aari, ilan pa lang tayo ngayon? Hanggang 90 anyos lang, o 100 taon. Matagal na masyado. Pero dito, makita natin, no? Kasama ng Panginoon, isang gobyerno na napakaganda, lahat-lahat, nandiyan na kapayapaan, kasaganaan, lahat. No? Wala nang papasok na namang kasiraan within 1,000 years. See? Andyan lahat. No? Magkatapos ito na, yung great white throne sa kalang bubuhay niya. Yung dagat, magbibigay ng mga patay. No? Meron pa mga libingan dyan sa dagat. Bibigay ng patay. At yung iba pa, ay yung Hades, at yung mga daigdig. Ang sabi dyan ng mga patay. Yung sementeryo, lahat. Kung paano tayo dito binuhay sa rapture, na buong buo, okay? Dito ganun din. Katawan at kaluluwa, buong buo na yan. Okay? Ilalagay sa bahagi na tinatawag na second death. Tawag yan, second death. Hindi pa yung lugar na kinalalagyan ng ito. Tawag natin dito, impyerno. Ito. Sure at Hades, Hebrew, at saka Greek word, yan. Torment. Ito yung mga nandito, pansamantala lang yan. Yung mga bahagi na nandito, yung mga sa Hebrew chapter 10, yung naghahandog ng dugo, ng hayop, no? Para kanlinis sa kanila. Pansamantala nandyan, looking forward sila sa pagdating ng Panginoon. Okay? Pag naganap ang kamatay ng Panginoon at pagkabuhay ng muli, release sila dito. Yun ang panahon na inatay nila. Kasi dito sila, kaya nandito sila, sa Old Testament, nililinis lang sila sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Nakukuha natin? Dugo ng hayop, kaya nandyan sila. Hindi sila pwede makyat dyan. Hindi. Hanggang dito lang sila. Meron tinatawag na sinapupunan ni Abraham. Sa Luke chapter 16 yan. Nandyan yan. No? Okay. Para makita natin na wala na to. Pakikita ko sa inyo na wala na to ngayon. Nako? Asa na yung taga dyan? Kukuhan mo muna. Dito, magkatapat lang yan. Bumaba ang Panginoon dito. Sa 1 Peter chapter 3, verse 19 to 20, dito, pumunta ang Panginoon, mamatay siya.
na hindi ng kanyang iniyaon ng aral sa mga espiritu nasa bilangguan. Ito, no? 20. At ang unang panahon ay mga suwail at ang pagpapahinood ng Diyos ay nanatili no mga araw ni Noe samantalang inihanda ang daon. Nang sa loob nito ay kakaunti sa mga tuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng pamilya lang ni Noe ang naligtas. No? So, lahat ng tao dito, tumayo ang Panginoon dito, sinambatan niya to. Now, tingnan natin. No? Nang mamatay ang Panginoon sa Kristo, Matthew chapter 27, saklit na lang tayo. Matthew chapter 27, verse 51, 52, 53. Pagkabuhay niya ng ating Panginoon sa Kristo, ang epekto niya sa atin, pati dito sa mga nag-aantay na ito. At narito ang tabi ng templo ay naapak na nagkakadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. Tuloy. At nangabuksan ang mga libingan, aktwal yan ha, at maraming katawan ng mga banal na natutulog ay nangabangon. Ito yan. Mga nandito sa bosong Abraham. Nagsibangon sila. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya ay mabuhay na mapuli, ay nagsipasok sila sa bayang banal, Holy City, na napakita sa marami. Marami nakakita. Ha? Hindi lang isa. Marami nakakita sa kanilang pagbangon at pagkabuhay na mapuli mula dito. Okay? Yan. Para makita natin saan ba yung bayang banal at na napakita sa marami, buksan natin yung Hebrew chapter 12 verses 23 to 24. 22, 23, 24. Datapot, nagsisilapit kayo sa bundok ng Sion at sa bayan ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa kalangitan. Yan na ha. At sa mga di mabilang na hukbo ng mga anghel. Doon na yan ha, sa Jerusalem. Sa langit. Ha? Sa pangkalahatang pulong ng iglesia ng mga panganay na natala sa langit. At sa Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Pansinin niyo ha, teka muna. Kalanggap, balik mo doon. Una, yung lugar na yun na sinasabing banal na lungsod, kinalalagyan ng hindi mabilang na mga anghel. Outnumbered. Pangalawa, sa pangkalatang pulong ng iglesia ng mga panganay. Ito yung nandito. Panganay sa pagkabuhay. Nakukuha natin? Panganay sa pagkabuhay. Andyan. Si Baso ng Abraham. Kasama na si Lazaro, kasama yung lahat na mga simulang lalungka ang tao. Dito, mga banal. No? Ang sabi dyan, mga panganay na natala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat ng mga espiritu. Okay. Tandaan natin ito, ang mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Nandun na yan, ha? Bukod doon sa mga tinatawag na iglesia, panganay. Ha? Para makita mo kung sino yung mga panganay, buksan nyo sa Exodus chapter 4, verse 22. Ang iyong sasabihin kay Paraon ganito, sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Nakukuha ninyo? Ito Israel ito, sa kanila ito. Yung mga tao naglilinis lang sa pamamagitan ng dugo. Sila ang nandito. Sila yung Israel na nandyan. Pagkabuhay ng Panginoon, dinala na sila. Kasi, nakabuhay din sila lahat. Makikita natin, sa verse 23, andyan tinatawag na, ano pa ito, Espiritu, nakalagay dito, na pinapaging ganap, no? Espiritu na pinapaging ganap, yan po yung nasa bagong tipan.
church age natin. Tayo na tinutukoy yan. Direkta ka nang makakaakyat sa langit. Walang purgatorio. Wala ko. Sa langit, direkta ka na ngayon. Palagutan ka ng hininga, nakakapya ka yung iyong kaluluwa. Nakuha natin? So, tingnan mo natin. Panganay, version of Abraham, andyan na po sila. Yung pag-akyat ng ating Panginoon sa Kristo, Ephesians chapter 4, verse 8, 9, 10. Ayan, kahit sinasabi niya na mabakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag. Ay ito. Yung verse of Abraham. Kaya nang sinabi niya nang makyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Tuloy. Ngayon, ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya ay bumaba rin naman sa mga daong kalaliman ng lupa. Dito. Ang ating Panginoon. Yung kanyang kaluluwa. Dito. Kaya siya sinabi niya, nangaral siya doon sa mga bilanggo. Nangaral siya. Ito lang. Anya lang, nakapalitan sa kanila yung bangin. Yung request ni mayaman, suguin mo si Lazaro. Naisawsaw yung kanyang daliri sa tubig. Marami din nakitila. Sabi niya, hindi na pwede. Dahil mga nandyan, hindi pwede pumunta rito. Mga nito hindi rin pwede sapagkat mayroong bangin na nakapakita. Okay? Kita na natin. Wala na po ito. Ngayon, buong ano na to, wala na. Ito na lang natitira. Nag-expand na po ito. Nag-expand na yan. Buong ano na to. Puro na yan tinatawag na impyerno. Pagdating ng tinatawag na judgment, white throne judgment, andito na lahat yan. Lilipat na. Yung kamatayan, yung lugar ng Hades, yung sementeryo, yung dagat, magsasanib na muli sa kaluluwa. Buong buo yan. Buong buo na. Kung paano tayo ni-rapture na may katawan, ganun din yung mga makasalanan. Pasalamat po tayo. Dahil simula sa creation, hanggang dito, sa pagtatapos, na po, tinalakay natin yung buong Biblia. Na po? Hindi po yan tatalakay sa iba. Hindi yan. Lalo pa dito tribulation period, wala lang tayong panahon. Wala lang tayong ano. Pero gusto ko matalakayan sa inyo na kung ano ang mga kaganapan dyan sa lahat ng mga bahagi. Kung bakit ang tao, kahirapan lahat yan, pati pagkain, lahat. Imagine lahat ng mga importanteng sakay natin sa gobyerno, hawakan lahat yan. Ekonomiya, buong mundo yan. Militar, buong mundo. Ano pa ito? Komunikasyon, di ba? Religion, lalagay na kanya sarili na siya pinakasentro, nasa sampay. Marami pa. Marami. Kaya walang kalayaan ng tao rito. Mayaman at mahirap, parin-parin yan. Tatanggap ng tatak. Sabi ko nga sa inyo ngayon kahit na sardinas lang, bubuto ka. See? 1 kilong masukal, 1 kilong bubutuhin mo na yun. Pero dito, hindi ka pwede. Hindi ka makakabili kung wala kang tatak. See? Baka hindi lang sa loob. Lahat ang buong katawan mo. No? Okay, meron kayong tanong? Baka meron hindi... Paliwanag ko sa atin? Hindi. Ha? Yan yung pagkakahanay ng buong Biblia. Kung paano ang Diyos, simula sa simula, hanggang sa pagtatapos. Ano po? Di pa natin naliliwanag yung Google bago. Kasi sinabi dyan, sa mga susunod na yan. Okay? Ano ito? Okay, pray tayo. Wala na? May katiyakan po tayo ngayon, mga minamahal. Dumating man sa atin ang kamatayan, kunin ka man ng Panginoon, basta ang puso mo,
nakasentro ka sa Panginoon, walang problema. Tagumpay ka sa bagay ng buhay na ito. No? Dadaan ka lang sa pagbibihis. Ang kamatayan, tiisan. Ang kamatayan, graduation. Iwanan mo ang mga bagay sa sanglibutan. Ang kamatayan, pintuan para papasok ka sa panibagong uri ng buhay. Ang kamatayan ay kortina upang hawiin mo para makita mo kung ano nasa kabila. Okay? Ito po ang bahagi na kung saan pinag-aralan natin na may kalalagyan ang isang tao na naging anak ng Diyos. Ano po? Puri ng Panginoon. Tayo manalangin. Amang banal, maraming pong salamat sa bahagi ng pag-aaral ko nito na aming dalangin, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng ito sa bahagi ng aming mga puso. Salamat po sa kaunawaan na pinagkaloob mo po. Salamat sa diagram na ito na nagpapakita ang Diyos ng larawan na kabuuan ng iyong mga plano sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, patuloy Diyos na may bahagi namin ang katotohanan ko ito. Sa mga hindi nakakaalam, alam namin, Panginoon, na darating na po ang tinatawag na sudden snatching, yung biglang pag-agaw. Ito po yung mga kaganapan na inabangan po namin ngayon. Ang magaganap na rapture. Ano po? Alam kami dalangin, Panginoon, ihanda mo po ang bawat isa sa amin na sa bagay, Panginoon, na mga magaganap na ito. Naroon po ang aming kahandaan sa bagay ng aming pag-antay na isang pag-asa para sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang mga anak na narito at patuloy na pag-iingat po ang gawin mo po sa bawat isa. Salamat na sa bagay po ng mga katutuhan ko ito na aming dalangin. Nawa, karoon kami ng Diyos ng pang-aawakan at titiwala sa lahat na magaganap na meron kami Diyos na nag-iingat sa aming mga buhay. Pansamantala, ingatan mo po ang bawat sa amin. At patuloy Diyos, igawad ng Diyos na muli, kakarapin namin naman ang bawat responsibilidad na iyong pong ipinagkatiwala sa amin. Na ikaw pa rin ng Diyos ang nakikita sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin. Binabalik sa kaburihan ng pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen.